Hayop kang babae ka. Dadalaw ang anak ko. Ipagtatanggol niya ako. Anak mo? Isang matandang tulad mo, anong klaseng anak ang mabubuo? Tiyak na isa siyang walang kwenta. Insultuhin mo man ako, pero wag mong laitin ang anak ko. Aba, sinabi ko na. Ano magagawa mo? Kahit dumating pa siya ngayon, at makita ka sa lagay na yan, maliban sa maging parang aso at lumuhod sa akin, ano bang magagawa niya? Papatayin ko siya, kasama ka. Pasok na. Sana walang masamang mangyari. Mukhang di sapat ang kamay ko sa'yo. Hindi ka pa natututo. Kailangan kong bigyan ka ng markang di mo malilimutan para matuto ka. Miss Dizon, huwag po! Sa isang hampas niyan, siguro dong may mamamatay. Bakit matatakot? Magiging asawa na ng pinakamayaman. Ano naman ang buhay ng hamak? Kahit bumagsak pa ang langit, si asawa ko ang bahala sa akin. Tama si Sel. Kahit anong mangyari, ayos lang yan kay Don Roberto. Alam mo na, lumayas ka na. Hoy, tanda! Nilabanan mo ko. Ngayon, katapusan mo na. Mga anak, tama na ang trabaho. Tara, kain na ng dumplings. Opo, matandang ginang. Sige na. Hello? Berto, ang dami mong pinapunta para tumulong. Hindi ko na alam kung paano sila aayusin. Sa wakas, umasenso na rin po ako. Ayoko na po kayong pagulin. Gusto ko rin po na sa New Year, dadalhin kayo sa syudad. Para makilala ang magiging asawa ko, para po kayo ang madesisyon. Sa usaping pag-ibig, kayo na ang bahala. Hindi ako makakapagdesisyon. Hindi po pwede. Maaga pong namatay si tatay. Mag-isa niyo po akong pinalaki. Noon, para po makapagkolehiyo ako, nagtipid po kayo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi po ako magkakaroon ng ganito. Na pala, Berto. Heto. Nay! Itong pera, ito po ang ipon niyo para sa gamutan. Hindi ko po ito matatanggap. Makinig ka. Kunin mo. Pagdating mo sa syudad, bumili ka ng bagong damit at pagkain. Mahalaga ang kalusugan. Kailangan mong magpalakas. Huwag kang magtipid. Ito lang po ang naiwan sa akin ni tatay. Kunin niyo po. Balang araw, dadalhin ko po kayo sa syudad ng Marangya. Nay, magpapakasal na po ako. Kahit ano pa, dapat po kayong pumunta. Ang kasal na to, kung hindi po kayo papayag, hindi po ako magpapakasal. Opo, tita. Pagdating niyo po, aalagaan ko po kayo tulad ng pag-aalaga ko sa nanay ko. Mabuti. Sige, mag-impake na ako. Abala kayo sa trabaho. Huwag niyo na akong alalahanin. Hindi po pwede. Nabook na po ang ticket. Pagdating niyo po, ipapapunta ko po ang fiancé ko para sunduin kayo. Hindi pa po kayo nakikita, di ba? Magandang pagkakataon na po para magkita kayo. Mahal. Mabait ang anak natin. Magpapakasal na siya. Kung naririnig mo, panatag ka na. Paborito niyo ni Berto, ang dumplings. Damay ako pang niluto. Mamaya, dadalhin ko sa magiging manugang natin. Para matikman niya ang luto natin. Sana magustuhan niya.
May meeting pa ako mamaya. Global Limited 2. 2 Elite Black Card lang. Isa sa nanay ko. Heto, sa'yo na. Punta ka sa gold store natin. Pumili ka ng regalo. 2:00 mamaya, sunduin mo siya sa airport. Ako nang bahala. Sa pagsundo kay nanay, ako na. Asahan mong maayos ko to. Bakit? Sa opisina ni Boss Roberto, ang tagal mo roon. Mukhang malapit na ang kasal, ha? Para lang naman sa'yo, ako nag-DS. Kapag naging masaya na yung matandang yun at nagpakasal na, ang buong Santos Holdings ay mapapasa iyo na. Madali lang yan. Ang nanay ni Don Roberto, isang mayamang ginang. May dating, sa oras na yon, pumili ka ng mamahaling regalo. Di mo pa kaya? Ngayon, mas importante ang problema ko. Mas komportable pa ang boss sa probinsya. 2 oras akong maaga. Sakto, may gold store dito. Unang beses kong makikita ang manugang ko. Kailangan ko siyang bigyan ng magandang regalo. Welcome sa Golden Manila. Pakita niyo po to. Patingin po. Itong pulseras, sa akin na. Miss, itong pulseras. Ako ang nauna. Maganda ang kulay ng pulseras na to. Kung ibibigay ko sa biyenan ko, siguradong magugustuhan niya. Ipalo niyo na. Miss Season, may iba pa po kaming alahas na bagay sa inyo. Itong pulseras po, siya po talaga ang nauna. Bingi ka ba? Regalo ko to para sa magiging biyenan ko! Isa pa, luho ang ginto. Para sa tulad mo, isang hampas lupang taga-probinsya, sayang lang yan. Hayan na. Kung gusto niya, sa kanya na lang. Maghahanap na lang ako ng iba. Matanda ka na, di ka pa marunong magsalita? Anong sasabihin sa akin? Sa itsura mong hampas lupa, may gana ka pa mabigay sa akin? Probinsyana ka talaga. Baka di ka pa nakakita ng ginto. Magbayad ka kung kaya mo. Huwag nang magbigay. Ang kapal na mukha mo! Hayan na. Bata pa kayo. Hindi ko na kayo papatulan. Miss Season, itong pulseras po, paano po ang bayad? Card or cash? Siyempre, card. Tingnan nyo. Ito, hamayaman. Wala sa pera. Itong card ko, limited edition to. Nasaan ang black card ko? Bakit nawawala ang black card ko? Naiwan mo ba sa opisina? Imposible! Miss Season, may ibang card po kaming tinatanggap. Pwede po kayo magpalit. Bakit ka nananakit? Bakit ko gagastos para sa iba? Para sa iba, isa ka lang hamak na empleyado at nanangaral ka sa akin? Ikaw ang nakalimot ng card. Anong kasalanan niya? Bakit mo siya sinampal? Nantitiri pa ako sa kanya. Kilala niyo ba ako? Subukan niyo akong galitin. Isang salita ko lang. Palalayasin ko siya agad. Kahit sino ka pa, hindi ka pwedeng maging ganyan. Oo nga. Bakit ka nananakit? Sobra na yan. Anong tinitingin niyo? Anong maganda? Mga hampas lupa? May gana pa kayo magsalita? Sir, tama na. Tigilan mo na. Marami nakatingin sa atin. Sa Santos Holdings pa naman to. Kapag umabot to kay Roberto, masama to sa atin. Bakit katakot? Subukan niyo lang magkalat ng tsismis, mga hampas lupang probinsyano. Ano magagawa niyo sa akin? Miss,
Ang bastos mo. Hindi yan tama. Matanda ka! Huwag mo o sermon! Hayan na. Wala naman akong card. Pulseras lang naman yan. Ayoko na. Ayoko na. Kung ayaw niya, akin na. Miss, charge nyo na. Sige pa. Ikaw pala, matandang to. Ninakaw mo ang elite black card na bigay ng fiancé ko. Ang lakas ng loob mo magnakaw. Gusto mo na bang mamatay? Hindi ko alam ang elite black card. Bigay sa akin ng anak ko to. Sabi ni Kuya Berto, itong black card, 2 lang sa buong mundo. Isa, nasa akin. Yung isa, nasa nanay niya. Hindi kaya siya ang nanay ni Kuya Berto? Imposible. Ang galing ng timing. Teka, wala pa ang eroplano niya. Paano siya nandito ngayon? Siguradong niyang matanda ang nagnakaw ng card mo. At nagpapalusot lang. Itatanggi mo ba? Itong black card, hindi to nabibili. Ang pangit ng suot mo. Ang anak mo, siguro isa ring hamak na mahirap. Paano niya magagamit to? Di ako nagsisinungaling. Akin to. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon para magsabi ka ng totoo. Miguel! Sige. Tigil. Naniniwala po ako kay tita. Miss Season, may ebidensya po ba kayo para patunayan ng sinasabi nyo? Nasa tabi lang po ako kanina. Nakita ko mismo. Itong card, si tita kumuha sa bulsa niya. Testigo rin ako. Si tita, mula pa kanina, hindi kanya nilapitan. Paano nagnakaw? May kapangyarihan ba siyang mangagaw? Sa liwanag ng araw, ang kapal niya namang manira. Sobra na to. Salamat. Salamat sa inyo. Miss Season, tingin ko dito may di pagkakaunawaan lang. Anong di pagkakaunawaan? Ang lakas ng loob nyo para sa matandang yan. Gusto nyo nang mamatay? Mali ang manira. Kung ganyan, sino bang bibili sa labas? Tita, huwag po kayo matakot. Ipagtatanggol po namin kayo. Tama. Huwag po kayo matakot. Tama. Ipagtatanggol din namin. Ipagtatanggol po namin kayo, tita. Huwag po matakot. Tumahimik! Wala kayong katwiran! Anong gulo to? Ang inay nyo! Anong klaseng asal yan? Manager. Aba, Miss Season, bakit po kayo naparito? Kung may kailangan po kayo, sabihan niyo lang po ako. Ipapadala ko na lang po sa inyo. Manager Reyes, sakto ang dating nyo. May pulubi rito na nagnakaw ng elite black card ko. Nahuli sakto. At pinatutudungan pa kami ng mga to. May ganyan? Nanggugulo sa gintong tindahan ng Santos Holdings at inaapi pang VIP namin. Sobra na to. Security! Itong mga walang kwenta, ilabas niyo lahat. Teka, hindi! Kayo. Huwag! Tigil. Tigil! Kayo! Tigil! Tama na! Kayo! Manager! May katarungan pa rin. May batas pa. Sa ginagawa niyo. Hindi ba kayo takot? Mahuhuli? Hindi niyo ba siya kilala? Ang Santos Holdings, ang pinakamalaking kumpanya sa mundo. Narinig niyo na ba? Fiancé siya ni Chairman Santos. Tama. Pag nakilala ko na ang binan ko, pakakasalan ko na si Don Roberto. Sa akin na ang buong Santos Holdings. Kahit patayin kita ngayon, walang sino mang ang mga ngahas sa akin. Ano? Ikaw? Fiancé ka ni Berto? Matandang to! Di ka ba takot mamatay? Ang lakas ng loob mong tawagin si Berto. Turuan kita ng leksyon na yon. Wala silang kasalanan. Itigil niyo ang mga security. Sino ako? Malalaman mo. Sir. Hello? Hanggang sa huli, di ka pa rin natututo. Tatawag ka pa ng tulong? Makinig ka! Kahit sino pa ang dumating, hindi ka niya maliligtas. Ito ang parusa sa sinumang malahas sa akin. Ang phone ko! Babe, na yon, sa harap ng matandang to, maglambingan tayo. Itong si Maricer, may ibang lalaki pala. Hinding-hindi ko ito papayagan para hindi niya patuloy na lokohin si Berto.
Manager Reyes, paghaluhugin niyo siya. Ang mga probinsya na magnanakaw, baka may iba pa siyang ninakaw. Huwag lumapit! Huwag lumapit! Anong gagawin niyo? Bitawan niyo ko! Tingnan niyo! Anong laman ng basurang yan? Huwag! Para sa manugang ko yan! Yung sapatos ko! Yung limited edition heels ko! Hayop ka? Anong klaseng pagkain to? Dumi at basura. Patuloy. Huwag! Bitawan niyo ko! Kayo! Bitaw! Bitawan niyo ko! Bitaw! Grace, anong ginagawa mo? Sobra ka na. Manager, wala tayo karapatang halugugin ng bisita. Isa pa, matanda na si tita. Pinapahiya niyo siya sa publiko. Sobra na po yan. Puro CCTV dito. Paano kung malaman ni Chairman Santos? Magiging Santos na ako. Ako ang masusunod dito. Anong CCTV? Pero ikaw, traidor ka. Sa Santos Group ka pa sweldo, pero sa iba ka pa kampe. Tanggalin na agad. Sige, Grace, tanggal ka na. Subukan mo pang makialam, isama pa kita. Guardia, kunin! Patuloy! Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ko! Alice! Bitawan niyo ko! Huwag ang damit ko. Sa liwanag ng araw. Wala na bang batas? Batas? Ako ang batas! Haluhugin! Ipapakita ko sa'yo ngayon kung kaya ko bang kontrolin ang lahat. Tama, buksan ang damit niya para makita ng lahat kung ano pa ang tinatago ng magnanakaw na yan. Mahayop kayo! May karma kayo! Bitawan niyo ko! Huwag ang damit to! Huwag! Huwag ganyan. Tumahimik. Bitaw! Mga hayop! May karma kayo! Tumahimik kayo! Hello? Berto? Berto! Beto! Beto! Tumigil ka. Kumalaw ka pa. Malalagot ka sa aming. Anong tunog yon? Wala la. Nandito ako para bumili ng regalo para sa biyanan ko. Yun pala, may matandang mataray na nakaabang. Ninakaw niya ang Elite Black Card ko. Kinuha pa niya yung regalo ko para sa biyanan ko. Kaya naman pagbabayarin ko siya. Mali yata ang rinig ko. Napala. Tumawag sa akin si nanay kanina. Di pa nakapagsalita. Binaba na. Parang may kaba ako. Nag-aalala ako kung may nangyari. Huwag ka mag-alala. Sa oras na to, baka nasa eroplano siya, kaya niya binaba ang tawag. Pagkatapos nito, susunduin ko agad si nanay sa airport. Aalagaan ko siya ng mabuti. Ipapangako kong magugustuhan niya. Sige, pag nakasundo mo na, sabihan mo ako. Sige. Matandang walang kwenta! Muntik mo kong maantala sa biyenan ko. Ngayon, papatayan kita! Di ba ito yung black card na binigay ko kay Sel? Kung ganun, yung nakuha niya sa gold shop? Mang Miguel, handa ang kotse sa gold shop, agad. Miss Season, itong matandang to, sinuwid na po namin ang buong katawan niya. Wala po siyang dala na mahalaga. Bitawan niyo! Tita, ayos ka lang po? Maricel Sison! Napakasama mo! Ang dami mong ginawang masama kay Roberto. Pag nalaman niya to,
Hindi ka niya palalampasin. Binabantaan mo ko. Akala mo ba haharapin ka ni Roberto, isang maruming matandang basura? Sa totoo lang, pinakasalan ko si Roberto dahil sa pera. Ano magagawa mo? Kama. Paborito ni Don Roberto si Sir. Lahat ng sa Santos Holdings, sa amin din yan. Kung matalino ka, luhod ka at mag-sorry sa amin. Ikaw. Kayong magsisisi kayo. Ikaw ang magsisisi. Sugurin niyo, hanggang sumuko siya, itapon niyo sa aso. Huwag! Bitawan! Ikaw! Kayong... Bitawan niyo ko! Bitawan niyo ko! Bitawan! Yung check ko! Itong Jade, parang familiar. Ano pang hinihintay niyo? Sugurin niyo! Tigil! Itong Jade, yung lagi niyang dala, pareho! Tanda ko, yung Jade, pamana yan ng tatay ni Roberto. Sino ba tong matandang to? Paano siya nagkaroon ng kopya? Sabagay, maali lang ang tingin ko. Tama ang tingin mo? Ako ang tunay na ina ni Roberto. At ako ang magiging biyenan mo. Oy, tanda! Baka nabaliw ka na sa bugbog ko. Nagsasalita ka na, nakalokohan. Kung ikaw ang tunay na nanay ni Roberto, edi ako ang hari ng langit. Hindi mo ba kilala si Roberto? Si Chairman Santos? Siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Kahit paano, ang nanay niya ay dapat mayayaman at marangya. Paano magiging tulad mo na ang pangit at ang suot ay parang basahan? Isang hamak na pulubi. Nagpapanggap ang magiging giyenan ko? Ibalik mo sa akin! Ibalik mo! Sa asawa ko yan! Ang huling pabaon niya. Tama na yung pag-arte mo. Anong pabaon? Narinig mo lang si Sel kanina na pabaon daw yan ng tatay ni Don Roberto. Kaya ka nag-imbento ng kwento, no? Pinakaayaw ko sa mga napapanggap. Dapat sana, yumuhod ka at mag-sorry sa akin, mapapatawad pa kita. Pero ang yabang mo. Ngayon, hindi na kita palalampasin. Kapag nalaman ni Berto ang ginagawa mo sa akin, siguradong kakanselahin niya ang kasal. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo! Mukhang mahalaga to Sa tingin mo, kung di ko mapigilan ang kamay ko at mabagsak to, ano mangyayari? Huwag! Huwag! Ako mali! Patuwad! Kasalanan ko! Hindi ko dapat yung sinagot, pakiusap! Ibalik mo sa akin. Yan na lang ang alaala namin ng anak ko. Dapat bumaba na. Bakit di sumasagot? Baka may nangyari na sa kanya. Mang Miguel, bigay mo sa akin ang phone mo. Anong nangyayari? Boss Roberto, baka lowbat lang po. Si Aling Lourdes po ay mapapalat. Huwag po kayong mag-alala. Mang Miguel, mas bilisan mo pa. Sa good shop muna para sunduin si Sel. Tapos, sabay na tayong pupunta sa airport. Opo, Boss Roberto. Ngayon ka paluluhod? Huli na. Tatay, narito ka na ba? Kunin niyo ako ng matilyo. Tingnan natin kung dito mababasag. Huwag! Huwag! Pigilan niyo siya! Huwag! Huwag basagin! Iyan na lang ang pabaon ng tatay ni Berto. Huwag! Huwag! Huwag!
para sa basurang tulad mo. Ang basura ang bagay sa'yo. Dapat yung magpasalamat. Binigyan kita ng bagay na bagay sa'yo. Miguel, patawad. Ang huling alaala mo, di ko man lang naprotektahan. Lalabanan kita. Lalabanan mo ako. Asa ka? Tingnan mo ang lugar mo. Isa ka lang hamak na babae. Mayaman at makapangyarihan ako. Ang magiging asawa ko ay ang chairman ng Santos Holdings. Ang magiging biyenan ko ay ang nanay ng chairman. Ang mga tulad namin, ipinanganak na nakatataas. At ang mga tulad mong daga sa ilalim, sayang lang sa hangin. Kahit patayin pa kita ngayon, pupurihin lang ako ng lahat. Walang magtatanggol sa'yo. Wala na ba kayong konsensya? Sobra na kayo. Basura. Tinutuluman ang basura. Mahihirap. Tinutuluman ang mahihirap. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang parusa sa pagsuway sa akin. Miguel! Anong gagawin niyo? Anna, ayos ka lang ba? Halalahanin mo munang sarili mo. Hayop kang babae ka. Dadalaw ang anak ko. Ipagtatanggol niya ako. Anak mo? Isang matandang tulad mo, anong klaseng anak ang mabubuo? Tiyak na isa siyang walang kwenta. Insultuhin mo man ako, pero wag mong lighten ang anak ko. Aba, sinabi ko na. Ano magagawa mo? Kahit dumating pa siya ngayon, at makita ka sa lagay na yan, maliban sa maging parang aso at lumuhod sa akin, ano pang magagawa niya? Papatayin ko siya, kasama ka. Pasok na. Sana walang masamang mangyari. Mukhang di sapat ang kamay ko sa'yo. Hindi ka pa natututo. Kailangan kong bigyan ka ng markang di mo malilimutan para matuto ka. Miss Season, huwag po! Sa isang hampas niyan, siguro dong may mamamatay. Bakit matatakot? Magiging asawa na ng pinakamayaman. Ano naman ang buhay ng hamak? Kahit bumagsak pa ang langit, si asawa ko ang bahala sa akin. Tama si Sel. Kahit anong mangyari, ayos lang yan kay Don Roberto. Alam mo na, lumayas ka na. Hoy, tanda! Nilabanan mo ko. Ngayon, katapusan mo na. Thank you! Maha, Sel, pinapunta kita sa airport para sunduin si nanay, di ba? Bakit andito ka pa? Ay, Boss Roberto, handa na sana si Sel dalhin ng regalo para sunduin si matandang ginang. Kasalanan to ng matandang to. Hinigit niya pa sa kanya ang pinili niyang regalo. Hinakaw pa ang black card niya. Oo nga pala, nagpanggap pa siyang nanay niyo. mahal. Kanina, habang nagbabayad ako, nakita kong hawak niya ang black card ko. Maayos ko siyang kinausap, pero nagwala siya. Sabi niya, ipapahamak niya ako sa anak niya at paalisin ako sa Manila. Nagwawala pa siya at gusto akong saktan. Takot na takot ako. Gusto ko lang sanang mabilis na umalis kasama ang regalo para sunduin si nanay. Ang kapal ng mukha mong matandang manluloko. Magnanakaw.
Kasalanan mo. Naantala kami sa paghatid kay matandang ginang. Ibalik mo ang black card ko. Kundi, mag-ingat ka sa asawa ko. Tama na, Sen. Ito ang black card mo. Nahulog sa labas ng opisina. Nahulog ko. Tingin ko, may di pagkakaunawaan lang. Paano na to? Paano kung malaman ni Roberto? Paano kung malaman ni Roberto na nagkamali ako at nanakit pa? Anong iisipin niya sa akin? Ako... Naku! Alastos na! Alastos na! Baka nakalanding na si matandang ginang. Boss Roberto, tara na! Bilis! Oo nga, first time ni nanay sa Manila. Hindi siya familiar sa lugar. Kailangan natin siyang sunduin agad. Oo, first meeting pa naman. Kailangan kong maging mabait sa biyenan ko. Huwag tayong mahuli. Tigil! Huwag kayo kumalis! Ganito nyo binugbog si tita? Tapos, di pagkakaunawaan lang. Magsuli kayo! Dalhin nyo sa ospital at bayaran! Kuya Berto, si nanay ang mahalaga. Hayaan mo na sila. Ay, pasensya na po, tita. Mukhang may di pagkakaunawaan lang pala. Ay! Hindi po namin kayo sinaktan. Nagpapanggap lang kayo. Hindi po maganda yan. Manager, halika. Ilabas mo si tita. Ipatingin mo sa doktor, ha? Opo. Sige po. Sinungaling ka! Grace Dizon, alam ng lahat ang kapangyarihan ni Don Roberto sa Manila. Kung hindi ka patitigil, ikaw at yang matandang yan, magdusa kayo. Kuya Berto, sa oras na to, baka si nanay nakalanding na. Di ba nag-aalala ka sa kanya? Tara na sa airport. Sige, tara na. Bato, ne, nandito si Nay. Tita! Sa ospital! Tawag, yung tulong! Tita, gising na po kayo. Tita, napakabait po ng manugang ninyo. Nung wala po kayong malay, siya po ang nagpaligo sa inyo. Nagkakamali po kayo. Hindi ko po siya binan. Kilala ko lang po si tita. Pwede po bang dumating ang pamilya niya? Habang nasa ospital, mas mabuti po kung may kasama siyang pamilya. Pwede. Tita, gamitin niyo po yung sa akin. Halo? Berto, nasa ospital si Nay. Ano? Papunta na ako! Ang bait niya. Sana siya na lang ang manugang ko. Sana. Yung babaeng nanakit sa akin, napakasama. Hinding-hindi ko hahayaan ang anak ko na pakasalan ang babaeng tulad niya. Ay, oras na pala ng tanghalian. Kukuha po ako ng pagkain. Sige. Magpahinga po muna kayo. Ikaw pala. Binugbog na asawa mo si tita. Wala man lang kayong dumalaw. Wala ba kayong konsensya? Yung babae sa goat shop, bakit siya nandito? Yung matandang manluloko, nandito rin pala. May lakad pa ako. Wala akong oras sa'yo. Beto. Nay, huli na ako. Nahirapan ka. Nay, anong nangyari? Sinong gumawa nito sa'yo? Narinig ko si Maricel Sison at yung lalaking kasama niya. May relasyon sila. Ang pakasalan si Roberto ay may iba ring motibo. Wala pa akong ebidensya. Kung sabihin ko agad ang totoo, baka lalo lang lumala. Berto, ayos lang ako. Tungkol dito, ako na ang bahala. Nay, sabihin niyo po, ano po ba talagang nangyari?
ganito po kayo nasaktan. Bilang anak, nasasaktan ako. Berto, alam ko. Ayaw mo makitang nahihirapan ako. Busy ka sa trabaho. Huwag mo nang isipin to. Ang problema ko, ako na ang bahala. Tiwala lang. Tungkol dito, hindi ko to palalampasin. Kapag ang oras ay tama, hahanap ako ng hustisya. Sige, kung yan po ang gusto nyo, susundin ko po kayo. Kung may kailangan po kayo, tutulong po ako. Hay nako, ang laki-laki mo na, naiiyak ka pa. Tahan na. Tahan na. Na pala. Nasaan ang girlfriend mo? Bakit hindi siya sumama? Hindi po namin kayo nakuha sa airport. Kaya pinapunta ko si Sel kasama si Miguel Ramos sa presinto para magtanong. Ngayong ligtas na po kayo, tatawagan ko na po siya. Teka. Nay? Bakit po? Tingnan mo, ganito ako kagulo. Hintayin na lang natin na magaling na ako at makalabas na. Siya ka na lang kayo magkita. Sige, sakto birthday niyo na po sa ilang araw. Ipaghahanda ko po kayo ng malaking handaan. Sa araw na yun, doon ko po kayo formal na ipakikilala kay Sel. Gusto kong malaman ng lahat na kayo ang pinakamamahal kong ina. Kayo po ang tunay na may hawak sa Santos Holdings. Sige, payag ako sa lahat ng gawin ng anak ko. Hindi ko hahayaang masayang ang pinaghirapan ni Berto dahil sa babaeng yan. Kailangan kong magkaroon ng ebidensya para makita ni Berto ang tunay niyang kulay. Ang taga niyo nang naghirap sa probinsya. Lagi kong sinasabihan kayong pumunta rito pero ayaw nyo. Alam kong ayaw nyo lang akong abalahin. Nay, sa susunod na linggo na ang birthday party nyo, pinapunta ko si Mang Mario para magpa-dress po kayo. Si Nanay, dapat magmukhang reyna sa birthday party nyo. Hay, Berto ko. Malaki ka na. Responsable ka na. Huwag kang mag-alala. Sa party, hindi lang ako magiging reyna. Si Sel din ang magiging sentro ng atensyon. Nay, kung balak nyo na kayo na ang bahala sa kanila, hindi na ako makikialam. Ang magagawa ko ay maging sandalan nyo. Isang salita nyo lang, kahit buwan sa langit, ibibigay ko sa inyo. Berto, huwag kang mag-alala. Ang nanakit sa akin, hindi ko palalampasin. Mang Mario! Papa. Mula ngayon, alagaan mo si Nanay. Huwag mo siyang hayaang masaktan. Opo. Magaling talagang pumili si Berto. Welcome po, Miss Season. Miss Season. Narinig ko pong malapit na kayo ni Boss Roberto. Sa susunod, tatawagin na po namin kayong Mrs. Santos. Ilabas nyo ang pinakamahusay at pinakamahal na costume gown nyo. Dapat bagay sa pagkatao ko bilang Mrs. Santos. Handa na po. Itong lima po, mga bago po namin. Sa inyo po, siguradong maganda. Wala namang bago. Mura. Mura? Tingnan niyo po yung pangalawa. French design po yan. Matandang ginang, itong gown po, gawa po ng isang world-class designer. Custom fit po para sa inyo. Heto po ang mga resibo. Kung may ayaw po kayo, pwede po itong ayusin. Matandang ginang, sasagutin ko lang po. Sige. Tunay na mga diamante. Ang ganda ng gawa. Ito ang hanap kong gown. Ang ganda ng linya.
Ikaw, tanggalin mo yung suot mo. Ikaw, tanggalin mo yung suot mo. Ikaw na naman. Parang multo ka. Parang multo ka. Probinsyana ka lang. Nangahas kang pumasok. Nangahas kang pumasok sa isang mamahaling butik. Ang mga customer dito, lahat ay mayaman at makapangyarihan. 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 Malalakas sila. Kung matalino ka, tanggalin mo na yan. Kundi, hindi ako magdadalawang isip na saktan ka ulit. Bagay ba? Hindi ikaw ang mapapasya. Tinanggap ako rito. Ibig sabihin, may kakayahan akong bumili. Isa pa, itong damit, espesyal na in order to para sa akin ng anak ko. Akin lang to, at walang iba. Asa ka pa? Yung walang kwenta mong anak. Mapapagawa ng ganito. Sa panaginip mo lang. Magbasa ka. Tingnan mong mabuti. Imposible! Alam ko na, pinrin mo lang yan. Teke na resibo, nanggahas ka pa mannakaw dito? Miss Season, hayaan niyo po akong i-check kung totoo yan. Miss Season. Manager, totoo po yan. Itong matanda, hindi naman mukhang may kaya ng ganito. Miss Season, fiancé siya ni Boss Roberto. Siguradong nagkamali kayo. Alam niyo ba kung sino siya? Fiancé siya ni Boss Roberto. Itong damit! Siguradong si Boss Roberto ang nagbigay sa kanya. Ang simple lang. Di niyo pa magawa. Ano pang hinihintay nyo? Ibalik nyo na sa akin ang damit ko. Ang damit niya, bunutin nyo. Opo. Tatanggalin mo ba? O ako na ang magbunot? Anong gagawin nyo? Anong gagawin? Sinabi ni Miss Season. Sundin namin. Halika! Bunutin! Tigil! Higa. Mang Mario. Ayos ka lang po ba? Ayos lang. Mario, bakit ka nandito? Miss Season, si Boss Roberto po. May nagawang gawan para kay Mrs. Santos. Pinapunta po ako para samahan siya mag-try-on. Matandang kinang? Hindi tama. Sabi ni Kuya Berto kahapon, nasa ospital ang nanay niya. Bakit na yun? Nagte-try on na siya ng gown. Bakit di sinabi ni Kuya Beto na nakalabas na ang nanay niya? Miss Season, siya po talaga ang matandang ginang. Kung nanay siya ni Roberto, ako na ang reyna ng langit. Halata namang isa siyang mahirap na matandang babae. Mang Mario, baka kabit mo yan, no? Ginamit mo ang posisyon mo para isingit siya rito para matry on ng mamahaling gown. Ang bastos mong pagtrato sa matandang ginang. Pag nalaman to ni Boss Roberto, hindi kanya palalampasin. Sinong niloloko mo? Sa tanda niya, nagpapakitaan pa at nagpapasikat pa. Wala talagang hiya. Miss Season, kung ganyan ka pa rin sa matandang ginang, hindi na ako magpipigil. Mang Mario, pinabandaan mo ko? Tingnan mo muna kung sino ka. Isang asong pantay lang. Ang tanda na ng butler. Matagal na siyang tapat sa pamilya Santos. Parang pamilya na rin namin siya. Paano mo nagawa to sa kanya? Kasalanan niya. Nilabanan niya ang amo niya. Ang fiancé ni Roberto. Ako na ang masusunod sa pamilya Santos. Sinong pinaalis ko, kailangang umalis. Ano pang hinihintay nyo? Bilisan nyo, tanggalin nyo ang gown niya.
Opo! Sobra na kayo! Sobra na kayo! Anong hinihintay nyo? Sinabi ko na, hindi nyo ba narinig? Ako ang magiging asawa ng presidente ng Santos Holdings. Huwag na ang gown niya, kahit ang buhay niya pa, parang langgam lang na tinapakan. Sige! Pantay. Tama ba ang narinig ko? Isa ka lang namang probinsyana, may bodyguard ka pa? Tako kayo. Ako ang bahala. Kahit sino sa inyo na makukuha ang gown ng matandang to, ang susunod na order ng Santos Group, sa kanya ko ipapagawa. Ipang-ako ko. Ang career niya'y aangat. Habang buhay, hindi na magugutom. Ako na. Walang kwenta! Sige na. Ang makakakuha ng damit niya, itong relo kong $300,000, sa kanya na. Yang relo ko! Anong gagawin mo? Hayop kang matanda ka. Sinampal mo ako? Hayop kang matanda ka. Ako ang magiging asawa ng presidente ng Santos Holdings. Ako! Sino ba siya? Pinaglakihan niya, fiancé ni Boss Roberto. Probinsyana lang naman, ang yabang. Wala lang siyang modo. At di niya kilala si Boss Roberto. Pinaglakihan mo ko. Pag nalaman doon ni Kuya Berto, lagot tayong lahat. Bilang asawa ng presidente, dapat lalo kang maging disiplinado at maging tapat. Hindi para gamitin ang posisyon mo para sa sarili mong kapretsyo. Sa ugali mong yan, hindi ka bagay sa pamilya Santos. Pweh! Matanda walang kwenta. Sa pag-arte mo, naniniwala ka na. Akala mo ba ikaw ang tunay na nanay ni Roberto? Makinig ka. Sunod-sunuran sa akin si Roberto. Kung ayaw mong mamatay, pakawalan mo ako agad. Hoy, tanda! Paborito ni Boss Roberto si Miss Season. Alam yan ng lahat. Kapag ginarit mo si Miss Season, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Tama. Itong matandang to, walang modo. Oo nga, probinsya na lang yan. Walang alam. Nagpapasawawe, hindi man lang alam. Kayo ang may gawa nito. Siya ang tunay na ina ni Boss Roberto. Siya ang matandang ginang. Sasabihan ko si Kuya Berto. Ipapahirapan niya kayo at ipapalibing sa aso. Miss Season! Ingat po, Miss Season! Balik po kayo! Malas! Matandang to! Layas! Ganito ba ang trato niyo sa customer? Ang lakas ng loob mong bastusin ang matandang ginang! Sige, sasabihan ko agad si Boss Roberto. Mang Mario, kahit natiwala ka ni Boss Roberto, pero siya, ang ginalit niya ay ang fiancé ni Boss Roberto, si Miss Season. At isa pa, ininiligtas ko si Miss Season na yon. Kapag nalaman to ni Boss Roberto, tiyak na pagtitiwalaan niya ako at ipopromote. Mga promdi, gets nyo? Hindi ka mapopromote ni Roberto, ni pagtitiwalaan. Mapang-itsura kayong lahat at sunod-sunuran. Hindi ako naniniwala ang tulad ninyo ay kayang pamunuan ng isang shop. Ipapa-fired ko kayo kay Roberto na yun din. Ang arte mo, naniniwala ka na sa sarili mo, ha? Sige. Sige, tawagan mo na. Dito lang ako. Tingnan natin kung sino magpapalaya sa akin.
Hello? Arte. Hello? Manager Gomez? Ano po yun? Lahat ng empleyado mo, pati ikaw, pinalayas na. Ano? Manager Gomez, huwag niyo akong tanggalin. May pamilya po akong binubuhay. Umasa po sa akin ang pamilya ko. Sa trabaho ito po. Hindi po, Manager Gomez. Hindi po, Manager Cruz. Ano po mali ko? Bakit niyo ako tatanggalin? Hindi mo man lang alam kung sinong nakaaway mo. Utos to ni Boss Roberto. Naglabas na ng opisyal na papeles. Lahat sa store, walang matitira. Lahat tanggal. Hello? Hello? Anong mangyari, manager? Kami, lahat tayo, tanggal na. Ha? Paano nangyari to? Ma'am, mali po ako, pakiusap. Patawarin niyo po ako. Sabihin niyo po kay Boss Roberto, huwag niyo akong tanggalin. Kailangan ko po talaga to. Wala kayong ginagawa matino. Nang-aapi kayo. Akala nyo, dahil kaalyado nyo si Maricel Sison, ay ligtas na kayo. Sumusunod kayo sa kalokohan niya. Di nyo alam, ang pinakamahalaga sa pagiging tao ay ang pagiging tapat at panindigan ang prinsipyo. Dapat bilang mga matatanda, panagutan ang sariling gawa. Hindi ko kayo matutulungan. Ma'am. Grace, sa birthday ko, dumating ka, ha? Opo, tita. Naalala ko po. Grace, yung pinaasikaso ko sa'yo, handa na ba? Handa na po. Relax lang po kayo, tita. Napansin ko lang, nasa kumpanya na ni Boss Roberto. Mang Mario, Opo. sakto, papaso ako para matanong-tanong tungkol kay Maricel Sison. Kung ano ba talaga ang ugali niya? Opo, matandang ginang. Samahan ko na lang po kayo. Para sa mga tao sa loob, magpaalam na lang po ako. Huwag na. Kaya ko na maisa. Na pala, may ipapagawa ako sa'yo. Ito ang huling pabaon ng tatay ni Berto. Pakipagawa mo ito. Berto, Ano nangyari? kanina, nag-try ako ng gown sa isang shop. Nakita ko na naman yung matandang manloloko. Hindi lang niya inadwa ang paborito kong gown, minasaktan pa ako ng kabit niya. Kuya Berto, ipaglaban mo ako, ha? Sinaktan ng babae ni Roberto Santos. Ang lakas ng loob nila. Sel, birthday party ni nanay ngayon. Mag-ayos ka muna. Babawi ako para sa'yo bukas. Sige, mabibihis na ako. Nay, mag-uumpisa na ang party. Kailan po kayo darating? Nasa opisina mo ako. Tinitingnan ko ang trabaho mo. Papunta na ako. Sige po, sasabihin ko na lang ang mga tao sa opisina. Pagkatapos niyo po, dali-dali na po kayo. Hihintayin po namin kayo ni Sel. Kayo po siguro ang matandang ginang. Nagpaalam po si Boss Roberto. Sabi niya, bibisita po kayo. Itong mga libro, pwede ko bang tingnan? Oo naman po. Sabi po ni Boss Roberto, sa inyo na po ang buong Santos Group. Matandang ginang, itong mga transaksyon, may problema po ba? May mga transaction dito na hindi malinaw ang marka at malabo ang paliwanag. At malaki ang halaga. Itong mga to, sinong may hawak nito? Matandang ginang, itong mga transaksyon ay hawak po ni Vice President Sison, si Maricel Sison. Wala po siya sa opisina ngayon. Nasa family party po ni Boss Roberto. Itong mga gasto sa entertainment, umaabot sa millions. Si Miguel Ramos ang gumawa ng lahat. Ganito kalaking halaga
At iisang tao lang ang gumawa. Na-verify niyo ba? Matandang ginang... Paano niyo po nalaman to? Dati, naging accountant ako sa barangay. Itong mga simpleng account, kaya ko bang maintindihan. Milyon-milyong gastos sa entertainment at buwan-buwan pa. Malinaw na may problema rito. Diretsuhin mo na. Basta't magsabi ka ng totoo, akong bahala. Walang mga ngahas sa'yo sa Santos Group. Si Miss Season po ang gumawa nito. Magiging maniguang niyo na po siya. Asawa ni Boss Roberto. Bilang mga empleyado, wala po kaming magagawa. Nagsisinungaling kayo sa amin. Pinabayaan nyo silang magnakaw sa kumpanya. Empleyado ka ng Santos Group. Ang Santos Group, kapag umasenso ka rin. Kapag bumagsak, babagsak ka rin. Kapag bumagsak ang Santos Group, mawawalan ka ng trabaho. Sa tingin mo, aalagaan ka ni Maricel Season? Isil mo lahat ng mga ito para maging ebidensya. Matandang ginang... Paano po si Boss Roberto? Paano po yun? Anak ko, si Roberto. Ako nang bahala sa kanya. Hinding-hindi ko hahayaang masayang lang ang pinaghirapan ni Berto sa mga salot na to na uubusin ito. Ilagay mo yung bote sa tabi. Ayaw ni Kuya Berto. Hindi yan. Yung yan. Wala ka bang utak? Pati yung bulaklak? Palitan mo ng purple. Ang pangit ng pula. Bakit ka nandito? Tara! So, malapit ka nang maging Mrs. Santos. Pagkatapos, huwag mo kong kalimutan ha. Relax lang. Ang mahal ko ay ikaw pa rin. Si Roberto, pantulong lang natin. Sa birthday ng matandang yun, ia-announce niya ang kasal natin. At pag ganun, ang buong Santos Holdings ay mapapasa iyon na, di ba? 图什么？ Kuya Berto, andito ka na! Sel, bakit ka nandito? Handa na ang mga bisita sa labas. Tara, lumabas na tayo. Si Miss Season kay Boss Roberto, sobrang maalaga. Bagay na bagay sila. Tada na. Para sa isa-isa. Birthday ng nanay ni Boss Roberto. Tingnan niyo si Miss Season. Para siyang may-ari ng bahay. Siguro sinasamantala ni Boss Roberto to para makilala ng pamilya at para sa kasal. Si Miss Season, nanay na raw niya. Ang sweet pa ng tawag niya. Merto, tingnan mo ko. Para sa nanay natin. Okay ba? Pinakamagandang asawa ko. Boss Roberto, ang saya pala na may mabuting balita. Napakaganda niyo po ngayon. Nakikitaan ng sigla. Mamaya, darating si nanay ni Roberto. Kailangan ko magpakitang gilas para tuluyan siyang pumayag sa kasal namin ni Roberto. Kailangan kong makuha ang pamilya Santos. Ay, ang galing talaga ng anak ko. Nakahanap ng napakayamang asawa. Makinig kayo! Biyenan ako ng presidente ng Santos Group! Ma, anong ginagawa mo rito? Sel! Nay, bakit po kayo nandito? Tingnan mo, itong mansyon ng mga Santos, ang gara naman. Ang gastos dito, milyones siguro. Sa tingin ko, pagkasal na kayo, dito na kami titira ng tatay mo. Yung kwarto doon, yung malaking kwarto sa silangan, pumili na ako. Nay, ano pong sinasabi niyo? Uy, ang mahal siguro nito. Nay, kama lang po. Ay,
Nay! Ikaw pala ang mapapalasawa ni Sel! Tingnan nyo, ang anak kong si Sel nakahanap ng ganito kayaman na asawa. Balang araw, itong mansyon, pati ang Santos Holdings ay sa anak kong si Sel na lahat. Nay, hindi pa kami kasal ni Berto. Huwag po kayong mag-imbento. Ikaw na, bata ka. Mali ba ako? Magiging pamilya rin tayo, di ba, Manugang? Roberto, makinig ka sa akin. Ang anak kong si Sel, mula pagkabata, ang mga nanliligaw sa kanya, siksikan. Na mapangasawa mo si Sel, subdulan na ang swerte mo. Nay, Roberto, bilang mas nakakatanda, kailangan kitang turuan. Kasi, pagkasal na kayo ni Sel, dapat mo alagaan kami ni tatay niya. Dahil pinaghirapan namin na palakihin ang anak namin, hindi yung biro. At pagkasal na kayo, isa na siyang Santos. Huwag po kayo mag-alala. Aalagaan ko po si Sel. itong si Miss Season mukhang mahinghing at edukata. Pero ang nanay niya... Pakinggan mo yung sinabi niya kanina. Yung mga sinabi niya. Ang pangit ng ugali, walang modo, nakakahiya para kay Miss Season. Si Miss Season may nanay na ganun, na mukhang pera. Kawawa naman. Hindi para sa pera ang pakakasalan ko si Roberto. Mahal namin ang isa't isa. Kahit si Roberto, mahirap o mayaman, malusog o may kapansanan, presidente o pulubi, handa akong makasama siya. Tita, kaibigan po ako ni Sel. Halika po, may sasabihin lang ako. Sige. Kuya Berto, sorry. Okay lang. Hayaan mo na. Wala yan. Sapat na ako sa'yo. Hello? Sige. Alam ko na. Papunta na ako. Bakit, Kuya Berto? May emergency sa kumpanya. Pupunta na ako agad. Sel, babalik din si nanay. Hintayin mo na lang siya dito. Yung mga bisita dito, ikaw na muna ang bahala. Kuya Berto, ako na ang bahala. Unahin mo ang trabaho. Matandang ginang. Nahanap ko po ang pinakamagaling na tagapag-ayos. Naayos na po ang J pendant. Pero itong pendant po, sobrang nasira po. May mga sira po na hindi na maayos ng tuluyan. Sa isang jade pendant, nakita ko ang tunay na kulay niya. Sulit na rin. Baka nasa langit na ang asawa ko. At pinuprotektahan kami. Pinuprotektahan ang pinaghirapan ni Berto na hindi agawin ng mga traidor. Sapat na. Hello? Grace. Tita, sigurado po ba kayo sa address? Sir, Evergreen Road. Parang subdivision po ito. Tama ang address. Pumasok ka na lang. Bakit wala pa yung matandang yan? Ang yabang naman. Nanay ng pinakamayaman Normal lang yan. Sel, ang tanging misyon mo ngayon ay pasayahin siya para payagan niya kayo. Nay! Matandang ginang! Ikaw! Matandang bruha!
Yung sa dress shop dati. Hahanapin na kita. Akala ko di kita mahahanap. Ikaw pa mismo ang lumapit. Magkwentahan? Relax lang. Hindi ako aalis. Itong kwentahan, kailangan nating ayusin. Sino yan? Kabit ng butler. Nandito para sa libre. Utusan lang. Pinagsasabihan mo ang anak ko? Ikaw! Inapi mo ang anak ko! Papatayin kita! Nay! Sinampal mo ang nanay ko? Birthday ko ngayon! Sino mang kangahas? Mananagot sa akin. Ha! Matandang bruha! Malinaw na guguluhin mo to, no? Makinig ka! Na yon ang pagkikita ko sa biyenan ko. Mahalagang araw to. Subukan mo sirain to. Hindi kita palalampasin. Tingnan natin kung anong magagawa mo. Habi! Guardia! Guardia! Itong matandang to, itali nyo! Nasaan na kayo? Ako ang ginang dito! Sa ugali mong yan, papakasalan ka ni Berto? Ako ang unang tututol. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa? Tutol ka? Sino ka ba sa akala mo? Mukhang kailangan kitang saktan para matauhan ka. Wala kang galang at napakayabang. Kung masampal mo ako ngayon sa harap ng lahat, paano pa makakaharap sa tao si Berto? Theo! Sinampal mo ko? Pinaglakas loob niyang sampalin ang fiancé ni Boss Roberto. Sabi niya, kasi nanay daw siya ni Boss Roberto. Hindi siguro totoo. Si Boss Roberto ang pinakamayaman. Pero kahit magara ang suot ng matanda, magaspang ang kamay niya. Hindi siya mukhang nanay ng pinakamayaman. Hoy, matanda! Maghintay ka lang! Sasabihan ko si Boss Roberto na lahat na nangyari. Mananagot ka sa akin! Huwag na. Ako na ang magsasabi. Hello? Ana? Ma, nandyan ka na ba? Nakita mo na ba si Sel? Berto, nandito na si Mama. At saka, nakita ko na si Maricel Sison. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Wow! Si Boss Roberto nga! Tama, boses ni Boss Roberto yan. Sigurado ako. Nakita ko na si Maricel. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Mukhang nanay nga ni Boss Roberto yan. Tingnan mo yung mga bodyguard niya. Mukhang taga Santos Group. Kaya pala siya nakapapalo kay Maricel. May lakas nga ng loob. Imposible. Hindi ka maaring nanay ni Roberto. Hindi rin si Roberto yan. Siguradong AI-generated yan. Tama! Matagal na akong assistant ni Boss Roberto. Kilalang kilala ko ang boses niya. Yung boses kanina, hindi boses ni Boss Roberto yan. Ikaw ang may gawa. Pinaghalo mo. Assistant ka ni Roberto? Bakit ka natatanggol kay Maricel? May pakinabang ka ba? Ako? O baka naman, may relasyon kayong dalawa? Magkasabot kayong dalawa para adawin ang yaman ng Santos. Akala niyo di ko alam? Ikaw! Magpakita ka ng ebidensya. Kung wala kang ebidensya, itadaan kita sa batas. Tama. Huwag kang mag-imbento. Maraming nanliligaw sa anak ko. Pero si Maricel, hindi basta-basta nagugustuhan. Ma, tama na po. Ebidensya. Kalma lang. Darating na ang ebidensya. Delikado itong matandang to. Tapusin na siya. Security! Nasaan ang security? Itong matandang pasaway, palayasin nyo! Itong matandang pasaway, palayasin! Pwede akong umalis. Pero pag wala ako pagbalik ni Roberto, bahala na kayo. Wala ba kayong utak? Natakot kayo sa isang matanda? Fiancé ako ni Boss Roberto. Palayasin nyo na siya ngayon! Sige! Tigo.
Mang Mario, Pamilya Santos to. Huwag to magdala ng mga taong walang kwenta. Dumudumi sa lugar ko. Lugar mo? Hindi ka pa kasal kay Roberto. Tsaka, hindi ka na rin magkakaroon ng pagkakataon. Wala kayong pakialam dito. Kung may mangyari man, ako ang bahala. Labas! Matandang ginang, heto po ang hinihingi nyo. Sina Maricel Sison at Miguel Ramos ng upit sa kumpanya habang natatrabaho. Ginagamit ang posisyon para sa sarili. Pinag-iinitan ang mga kasama. Nagkasabwat sa loob at labas. Nagpabaya sa mga talaan. Dahil dito, ang Santos Holdings ay nagtamo ng malaking pagkalugi. Ito ang investigasyon ng accounting ng Santos Holdings. Lahat ng ebidensya. Sinungaling! Hindi ko ginawa! Nagsisinungaling ka! Hindi ko hahayaang ang Santos Group ay masira sa kamay ninyong dalawang salot. Lahat na narito ngayon ay mga kasosyo ng Santos Group. Ipapakita ko sa lahat ang tunay na kulay nila para protektahan ang yaman ng anak ko. Pinag-iibento mo lang yan! Hindi pa tayo tapos! Sige! Matandang bruha! Sinungaling ka! Pupunitin ko yung bibig mo! Ha? Anong nangyayari? Itong matanda, mayalang ba talaga siya? Matandang bruha! May hawak ka lang na basura, nagsisinungaling ka na agad. Security! Itali niyo yung matandang yan! Wala si Roberto ngayon. Ako na ang kumakatawan sa Santos Holdings. Miss Sison, mag-ingat po kayo. Siya po ang tunay na matandang ginang, ang ina po ni Boss Roberto. Anong ina ni Boss Roberto? Tingin ko, kabit lang yan ng butler mo. Oh, ang butler at itong matanda, magkasabot para manloko. Ikaw! Hoy, tanda! Wala ka bang hiya? Napapakain ka lang sa isang butler at nagpapanggap pang nanay ni Roberto. At ngayon, nagsisinungaling ka pa sa akin. Mukhang sa gintong tindahan, kulang pa ang tagyak ko sa'yo. Dapat tinapos na kita. Tama, anak. Ikaw na ang may-ari ng pamilya Santos. Itong bruha, dahil walang galang sa'yo, dapat lang siyang turuan ng leksyon. Sel, okay ka lang. Matanda ka pa, sinaktan mo ko. Anong hinihintay nyo? Sugod, patayin nyo siya. Pantay! Habi, anong ginagawa nyo? Ade? Ano ba? Kayo, anong ginagawa nyo? Matandang bruha! Aray! Sinong mangangahas sa akin? Puro kasinungalingan. Baliktad ang katotohanan. Ikaw ang taksil. Kinampi mo ang kaaway para saktan ang anak ko. Sinungaling ka! Bitawan niyo ako, matandang bruha! Wala kang aral. Matigas ang ulo mo. Bitawan niyo ako! Matandang bruha ka! Pag nalaman ni Berto ang ginawa mo sa akin, hindi kanya palalampasin! Wala ka talagang pagsisisi. Matigas ang ulo mo. Heto na ang huli mong pagkakataon. Basta't seryoso kang mag-sorry sa akin at iwanan si Roberto, palalampasin kita. Pweh! Sorry ako sa'yo? Asa ka? Bruha ka. Sige, saktan mo ko ulit. Matandang to. Sa bahay ko pa ang lakas ng loob mo. Pagbalik ni Berto, papatayin kita. Sa alahas store, sinunggaban mo ko na ninakaw ko ang card mo. Tinapakan mo ang kamay ko at sinira ang jade ko. Sa gown store, sinunggaban mo ko na may relasyon ako sa butler. Puro ka sinungalingan. Pinahiya mo ko ng husto.
Kasalanan mo yan. Sa Alahas store, nagpanggap kang nanay ni Berto, minaliit mo ko at ginamit mo pa ang butler. Sa gown store, inagaw mo sa akin ang gown na in-order ni Berto para sa akin. At sinaktan mo pa ako. Kahit patayin kita, kulang pa yan. Hang tulad mo, karapat dapat bang maging asawa ng presidente? Kalokohan. Ngayon, para kay Roberto, tatanggalin kita sa buhay niya. Weh, subukan mo kong saktan ulit. Pag nalaman ni Berto na nagpanggap ka nanay niya at sinaktan mo ko, tingnan mo kung di ka niya babalatan ng buhay. Miguel, anong nangyari sa'yo? Boss Roberto, lala na! May matandang nagpapanggap na nanay nyo. Binububog si Seth sa loob. Pumasok na po kayo! Grabe, may ganyang nangyayari. Ang kapal na mukha mo, matandang bruha! Asawa ng presidente ang anak ko! Pinagpapala ka na nga sa sampal! May nanay na ganyan. Ganyan din ang anak. Sinong nangangahas manggulo sa pamilya Santos? Si Berto. Ngayon, makikita niya ang tunay nilang kulay. Mahal! Sa wakas, dumating ka na! Siya yun! Sa good job, inagaw niya ang regalo ko para sa nanay natin. Tapos, sa gown shop, inagaw niya ang gown ko. Pinabugbog pa niya ako! Berto, ipagtanggol mo naman ako, please! Nga, manugang. Itong matandang to, kabit yan ng butler. Kasi kanina, sa gold shop, may gulo sila ni Sel. Kaya nag-iskandalo dito. Kailangan mong turuan ng leksyon yung dalawa. Walang hiya! Si Sel namin, ni minsan, hindi pa nagtiis ng ganito. Anong nangyayari? Baka siya nga ang nanay ni Boss Roberto. Kundi, paano niya mapapatawag ang maraming bodyguard ng Santos? Hindi siguro. Baka manloloko lang yan. Tutal, si Marcel Sison ang fiancé ni Boss Roberto. Hay di pa niya nakita ang nanay ni Boss Roberto, dapat alam niya ang itsura, di ba? Tingnan ko nga kung sinong may kanyang lakas ng loob na sa harap ko pa ay apihin ang asawa ko. Ma? Ano? Ne. Mukhang may mapapahama. Ano? Siya po na talaga ang nanay ni Boss Roberto. Kaya si Maricel Sison kanina, nagmayabang sa matanda. Ano? Paano na to? Wala kang kasalanan. Hindi mo alam na nanay niya yan. Kalma lang. Tita, ako po, nagkamali lang po. Kasi po, hindi ko po alam na nanay ni Berto kayo. Maawain po kayo. Patawarin niyo po ako. Hindi mo alam na ako ang nanay ni Roberto? Kahit hindi ako ang nanay ni Roberto o ang nanay ng presidente, hindi mo pa rin dapat ginawa to. Pinagtawanan mo ang isang inosenteng matanda? Nay, Sel, anong nangyayari dito? Kuya Berto. Berto, ako, nagkamali lang po. Hindi ko po alam na nanay natin siya. Kasi po, pagpasok niya, sinaktan niya agad si nanay. Kaya, ipinatatanggal ko lang po si nanay. Tama po, Boss Roberto. Patotoo po lahat dito. Pagpasok po ng matanda, sinaktan niya agad sina Miss Sison at Aling Norma. Boss Roberto, kahit na si matandang ginang ang nauna, may dahilan naman. Tama. Pagpasok ni matandang ginang, agad niyan sinabi kung sino siya. Sabi niya, ina niyo raw. Pero di naniniwala ang binan niyo. At sinugod pa niya si matandang ginang. Nagkumilit lang si matandang ginang na lumaban. Sabi ko na nga ba,
Hindi mananakit ng walang dahilan ang nanay ko. Berto, mali lang ang pagkakaunawa. Itong party, alam kong napakahalaga. Ayoko may masira. Kaya nagkamali ako sa nanay natin. Oo nga, Manugang. Itong si Sel, dahil sobrang inasikaso niya ang party, kaya siya nagkamali. Tingnan niyo, nasaktan din ako. Nasaktan din si Sel. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ito ang unang pagkikita natin, di ba? Nung huli tayo nagkita, sinabi ko na sa inyo na ako ang nanay ni Berto. Anong ginawa niyo sa akin? Subukan niyo namang sabihin sa harap ni Berto kung anong ginawa niyo. Ako, Maricel Season. Ano ba talaga ang ginawa niyo sa nanay ko? Berto, pakinggan mo ako. Hindi ako... Boss Roberto. Nung huli sa gown shop, nakita ko mismo na ininsulto ni Miss Season si Matandang Ginang. Nagsabi pa siya ng chismis na may relasyon kami ni Matandang Ginang. Sa tingin ko, ginagamit niya lang ang pagiging fiancé niyo para magbalabes. Pinasama pa niya ang mga staff at manager para apihin si Matandang Ginang. Anong sinabi mo? Itong si Maricel Season. Mukhang mabait, pero ang sama pala ng ugali. Ang hirap talagang basahin ng tao. Nagkamali yata si Boss Roberto. Hindi! Sinungaling siya! Boss Roberto, huwag po kayo maniwala sa salita lang ng butler. Isa pa, lahat na nangyari ay may mabuting dahilan. Alice! Manugang, kasi itong si Sel, magiging Santos din naman siya. Pamilya na rin tayo. Bakit pa sa maliit na bagay, mag-aaway pa? Maliit na bagay? Ginagamit ang posisyon niya para magyabang at mang-api. Maliit na bagay ang mang-api. Lalo na ang inapi niya ay ang nanay ko. Berto, pakinggan mo ko. Noon, sa gown shop kasi, sinubukan ni Matandang Ginang ang gown na para sa akin. At pinatanggol pa siya ng butler. Kaya, nagkamali lang ako sa kanya. Anong ka? Nung araw na yon sa gown shop, ang sinubukan ni Matandang Ginang ay ang gown na in-order niyo para sa kanya. Pagdating ni Miss Season, pinilit niya sa kanya ang gown at inagaw sa Matandang Ginang. Tapos, minura niya ang Matandang Ginang at pinagpipilitan pa niyang hubarin ang Matandang Ginang. Yung gown na yon, in-order ko yon para sa nanay ko. Wala akong in-order para sa'yo. Maricel Season. Akala ko mabait ka. Ang damot mo pala. Isang gown lang. Ginanyan mo ang nanay ko. Berto, ilang taon na tayo magkasama. Sa butler ka pa naniniwala? Hindi ko talaga ginawa. Matigas pa rin ang bibig mo. Hindi ka talaga susuko hanggang sa dulo. Butler, ang CCTV sa gown shop, ipakita mo sa lahat. Hanggang sa dulo, di ka pa rin susuko. Hanggang sa dulo, di ka pa rin susuko, Mang Mario. Yung CCTV sa gown shop, ipakita sa lahat. Opo. Boss Roberto, totoo po ang sinabi ko. Ito po ang CCTV sa gown shop. Lahat na nangyari, malino na malino po. Graba si Maricel Season. Financy pa lang, ganyan na. Paano ba kung naging asawa na? Lalo lang magwawala? Maricel. Bakit mo kiniganito ang nanay ko? Ano bang ginawa niya para gawin mo to sa kanya? Matanda na siya. Sa harap pa ng maraming tao, hinubaran mo siya. Nay, nagkamali po ako. Hindi ko na po uulitin. Huwag mo kong tawaging Nay. Hindi kita anak. Hindi ko yan deserve. Berto, magsalita ka naman. Nagkamali po talaga ako. Hindi ka pa kasa sa pamilya ko. Hinagamit mo ang pangalan ko para mang-api. Inapi mo pa si nanay. Hindi kita papakasalan. Isang babae na may pusong bato. Beto, nagkamali po talaga ako. Patawarin mo na ako. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Magiging mabait na po ako kay nanay. Hindi ko na po ulitin.
Manugang, kumare, siguradong may di pagkakaunawaan lang. Ganito, yuyo po si Cel sa inyo para humingi ng tawad. Opo. Tita, kasalanan ko po. Yuyo ko po ako. Patawarin niyo po ako. Wag na. Isang matandang tulad ko ay hindi yan karapat-dapat. Berto, matagal na tayong magkasama. Alam mo kung anong klaseng tao ako. Ikaw, hindi pwedeng dahil sa isang pagkakamali ko, ay baliwalain mo na ang lahat ng sakripisyo ko. Nung kasama kita, inalagaan kita ng buong puso. Pinaghirapan ko ang kumpanya. Beto, lahat ng to, naramdaman mo naman, di ba? Dahil lang ba sa isang maliit na di pagkakaunawaan, ipapahamak mo na ako? Pinaghirapan ang kumpanya. Sa bibig mo pa yan ang galing. Ang kapal ng mukha mo. Berto, alam mo ba kung ano yan sa sahig? Sahig. Sahig. Ang nasa sahig. Boss. Anong nangyayari dito? Peke to! Ginawa niya to! Pinabibintana niya ako! Kaya ako to pinulit sa galit! Tsaka, ngayon, wala nang ebidensya. Wala na mapapatunayan. Huwag niya pong paniwalaan siya! Tama, boss. Madaling peke ang mga papel na yan. Wala yang ibig sabihin. Oh, tama! Tama si Miguel! Itong mga papeles, lahat yan peke! Hindi ko kailanman inilipat ang assets ng Santos Group. Kailan ko sinabi na nilipat mo ang assets ng Santos Group? Anak ko talaga. May diskarte pa rin. Hindi yan ebidensya. Mga weather data lang yan. Niloko mo ko! Walang sikreto na tinapupunya. Niloko kita. Kasalanan mo yan. Masama ang intensyon mo. Maricel, ano ba talaga ang ginawa mo sa Santos Group? Dahil sa pinagsamaan natin, kung aaminin mo, palalagpasin kita. Pero kung ako pa ang magtuklas, hindi ako mapapakampante. Binuhos ko ang lahat para sa Santos Group. Wala akong ginawang masama para sa Santos Group. Si Maricel Sison nanunumpa. Kung may ginawa man akong masama para sa Santos Group, sana tamaan ako ng kidlat at mamatay ng masama. Grabe! Ang tapang niyang magsalita. Kung ganyan siya magsalita, mukhang wala talaga siyang ginawa. Ang tapang mong magsumpa. Di ka ba takot sa kidlat? Tita, alam ko po. Dahil sa nangyari sa dress shop, may bias po kayo sa akin. Pero pag-usapan po natin to. Ang hindi ko ginawa, hindi ko aaminin. Hindi rin po ako pwedeng mabiktima ng walang dahilan. Asa pa? Isang probinsya ng matanda makakahanap ng ebidensya? Sige, ipapakita ko sa iyo ngayon. Itong mga account, si Vice President Sison ang gumawa. Ipaghandaan nyo agad. Kailangan ng matandang ginang. Ang numero na tinawagan mo ay hindi maabot. Makipag-ugnayan na lang ulit. Sorry. Berto! Alam ko. Kasi ayaw sa akin ni tita. Hindi niya ako gusto. Kaya niya ako sinasadya. Oo nga, Boss Roberto. Matanda na po siya. Baka takot siyang ang yaman niyo ay maloko. Kaya lahat ng tao, tingin niya masama. Kumare, huwag kang ganyan.
Walang basehan ang paratang mo kay Sel. May pag-uusapan tayo. Mahintay lang. Mahihintay ako. Tingnan natin mamaya kung paano kayo iiyak. Pinagkakatiwalaan mo pa yan? Kahit mahirap kami, pero may danggal ang anak ko. Huwag mo siyang siraan. Tama na! Kuya Berto. Tita, mahal na mahal po namin ang isa't isa. Kahit may di pagkakaunawaan po tayo, pero lahat po ng yon ay dahil sa pagmamahal ko kay Berto. Kaya ko po yun ginawa. Matandang to! Kailangan mo bang paalisin ng babaeng mahal na mahal ang anak mo? Hanggang dun lang ba? Boss Roberto, ang ugali ni VP Season, dapat alam nyo, prangka lang siya at palaban. Pero mabait naman siya. Mabait? Ang isang mabait na tao, ang isang inosenteng matanda, ipapahospital? Ang tao may maputing asal. Gagambalain ang isang inosenteng matanda at ipapahospital. Ang anak ko, si Sel, mabait yan mula pagkabata. Ni Manok, di pa yan nakapatay. Ni Bibe, di pa yan nakapatay. Kaya linawin mo sa akin, sinong nagpa-hospital sa sino? Ma, anong nangyari? Linawin niyo po. Itong matandang to, sabi ko na nga ba, ituturo niya ang gintong alahas. Hindi pwede. Bawal malaman ni Roberto na ako ang nagpa-hospital sa nanay niya. Tita, mahal na mahal po namin ang isa't isa. Kailangan niyo po ba kaming paghiwalain? Hanggang kailan ka mapapanggap? Alam ko po, dahil po ayaw niyo sa atin. Kinahihiyan niyo po ang hirap namin. At di po ako bagay kay Roberto. Pero di ko po siya kayang mawala. Mahal na mahal ko po siya. Alam ko po na nagkamali ako kanina. Parusahan niyo po ako hanggang sa makuha ang loob niyo. Pwede po ba? Pakiusap po. Huwag niyo po akong iwan kay Roberto. Pakiusap po. Tita. Wala ka na pag-asa. Berto, naalala mo nung nasa ospital ako? Tinatanong mo ako kung sinong nagpa-hospital sa akin? Siya. Ikaw pala. Ikaw pala! Hindi ako. Hindi talaga ako. Berto, maniwala ka sa atin. Oo, Boss Roberto! Imbento lang to ng matandang ginang. Nasa gintong tindahan si Sel nun. Hindi niya siya sinaktan. Kami, wala kaming sala. Hay nako, kayong dalawa, pinagbabaliktad niyo ang totoo. Wala kayong hiya. Nanay ko siya! Akala niyo ba ang nanay ko ay magsisinungaling? Hindi ko ginawa, kaya hindi ko ginawa. Noon, nasa gintong tindahan ako. May nakasalubong lang ako matandang mandoloko. Tsaka, hindi ko siya sinaktan. Maricel Season, wala pa akong nakitang nagsisinungaling na parang wala lang sa kanya. Minaliit ko yata ang kakayahan mo. Anong klaseng pananalita yan? Ito kaya ang laging nagsisinungaling sa anak ko. Oo nga, matandang ginang. Kailangan mo ng ebidensya. Hindi pwedeng puro salita lang. Sa gintong tindahan may CCTV. Malalaman natin agad. I-contact mo ang gintong tindahan. Alamin ang CCTV nun. Opo. Siya pa ang nagudyok na tingnan ng CCTV. Mukhang handa na sila. Anong balita? Kakausap ko lang kay Manager Reyes ng gintong tindahan. Sabi niya, ilang araw na nakaraan, nag-upgrade daw sila ng system. Ang CCTV na nakaraang buwan, wala na raw lahat. Ayos na. Mr. Ramos, yung CCTV, tinanggal ko na lahat. Yung pagsuntok ni Miss Season, huwag mong ipakalat.
Maliwanag? Opo, naintindihan ko. Ingat po. May system upgrade daw sila kamakailan. Yung isang buwang CCTV, wala na lahat. Berto, hindi talaga ako. Noon, nasa gold shop ako. Hindi ko man lang ginalaw si tita. Alam ko na, si tita, siguradong ayaw niya tayong dalawa na maging tayo. Kaya siya nag-imbento ng chismis para paghiwalayin tayo. Tama! Kumare, wala ng ebidensya. Masasampahan ka ng anak ko ng libel. Kaya pala ang kumpiyansa ninyo. Plano nyo na pala. Tita, ano pong sinasabi niyo? Hindi ko po maintindihan. Tama na. Pero totoo na, nasaktan si nanay nun. Matino siya. Hindi niya ididiin ang inosente. At hindi niya palalampasin ang masama. Kahit anong sabihin ko, di ka maniniwala, alam ko na. Kayo lang ni nanay ang pamilya. Lagi na lang akong tagalabas. Mabait ka sa nanay mo. Mahal mo siya. Kaya pinaniniwalaan mo siya. Maricel Season, sayang, hindi ka artista. Hanggaling mong umarte. Hindi talaga kita sinaktan. Bakit ba laging nanggigipit ka? Ako. Kung ipipilit mo pang siraan ang pangalan ko, Eddie, magpapakamatay na lang ako. Kung ipipilit na akong siraan, Eddie, magpapakamatay na lang ako. Kapag may nangyari sa anak ko, sasamahan niyo siya! Ma! Ayoko na! Ang Santos Holdings, ginagamit ang yaman at kapangyarihan nila para siraan ako at apihin ako! Ayoko na! Matandang ginang, iginagalang po namin kayo. Pero hindi po kayo pwedeng magsinungaling ng ganyan. Oo nga, kumare! Hayaan na natin ang mga bata. Bakit po ninyo pinipilit na paghiwalayin sila? Hayaan na lang natin sina Sel at Berto na magpakasal na. Maricel Season, makinig ka sa akin. Sa pag-aasawa mo kay Roberto, hinding-hindi mangyayari. Matandang to. Wala talagang puso. Bakit wala pa si Grace? Tita! Tita! Ang laki pala ng subdivision. Matagal ko po hinanap. Grace, buti dumating ka na. Dala mo ba yung pinapahawak ko? Dala ko po, nasa bag. Bakit kayo nandito? Apinyan na naman si tita. Ikaw yung sa gold shop. Ikaw na naman. Huwag yung isipin na dahil mayaman kayo, pwede niyo nang apihin ng sino man. Makinig ka sa akin. Kapag ang asawa mo ngayon ay nangahas na apihin si tita, hinding-hindi ko to palalampasin. Grace, anak ko siya. Magulo lang ngayon. Ipapaliwanag ko mamaya. Ilabas mo na ang video para makita ng lahat. Itong dalawa, noong araw sa gold shop, kung paano nila ako binugbog hanggang sa maospital. Itong dalawa, nung nasa gintong tindahan, paano nila ako sinaktan hanggang sa maospital? Babala sa'yo. Kapag nakialam ka pa, hindi ka na makakabamon sa Manila. Maricel, sobra ka na. Miss, sabihin mo ang lahat. Ang sabi-sabi, puro salita. Ang nakita, totoo. Ang totoo, makikita nyo sa video at malalaman nyo. Akala nyo walang CCTV? Diligtas na kayo? Hindi nyo inasahan, no? May customer doon na hindi nagustuhan ang ginawa nyo, kaya nirecord niya ang lahat. Nasa cellphone ko ang video. Hindi pwede. Kapag malaman ng lahat na kami ni Miguel ang nanakit sa matandang yan, tapos na ang lahat. Okay ka lang ba? Ayos lang. Hayop ka? Bakit ang lapit mo sa kanya? Sinusuyo mo ba siya?
Ikaw! Itong si Maricel, mukha namang mahina, pero malakas pa lamanakit. Diyos ko! Kung ganun, impapahamak sa matandang ginang. Mukhang totoo nga. Sorry, Grace. Kasalanan ko. Gusto ko lang naman na mapatotoo ka. Di ko inasahan. Ayos lang po, tita. Hindi po ninyo kasalanan. Kumpara sa nangyari sa inyo sa gold shop, mababaw na po ito. Maricel, anong ginagawa mo? Inaagaw niya sa akin! Kailangan siyang turuan ng leksyon. At sisusuyo pa ang lalaki ko! Maricel, tama na! Alam ko na. Kaya pala, itong matandang to, gusto tayong paghiwalayin. Kasi pala, matagal na niyang gusto ang babaeng to. Magkasabot silang dalawa. Sinadya nila akong ipahamak para siya ang pumalit sa akin. Maricel, tama na. Tinulak mo ko! Tinulak mo ko para sa babaeng yan! Ang motibo nila, hindi mo ba nakikita? Sige, makinig ka na lang sa nanay mo. Kayong pamilya, nagkakampi para apihin ako. Hindi ko po inisip na manlait. Naparito lang ako para magpatunay kay tita. Hayop kang bata ka. Wala ka namang kinalaman sa kanya. Bigla-bigla ka na lang. Bakit ka mapapatunay para sa kanya? Kung hahayaan ko lang siya ngayon, balang araw, wala ring magtatanggol sa akin. Ayoko lang pong makita na inaapi lang si tita. Miss, ang cellphone mo. Ako ang batas. Haluhugin nyo. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung kaya ko bang kontrolin ang lahat. Tama! Hubarin niyo siya para makita ng lahat kung ano pa ang tinatago ng magnanakaw na yan. Mga hayop tayo. May karma kayo. Bitawan niyo ako. May sasabihin ka pa ba? Beto, pakinggan mo ko. Hindi ganyan yan. Nagpapalusot ka pa mula pa noon sa nanay ko ni hindi ka nagsorry ng tapat! Isang babaeng sinungaling at may pusong bato, gusto mo pang pakasalan ako? Asa ka, ianunsyo ko ngayon. Ang kasal namin ni Maricel Sison ay kanselado. Lahat sila. Dahil lang sa akin bilang girlfriend ni Berto, kaya nila ako iginagalang. Kapag di ako naging Santos, sa circle ko, hindi na ako makakaharap sa kanila. Berto, pakiusap. Huwag mong kanselahin ang kasal. Nagkamali talaga ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ha? Hayaan mong itama ko ang mali ko. Mula ngayon, aalagaan ko kayo ng mabuti at sinanay natin. Alis! Huwag mo kong hawakan! Paano na? Desidido si Roberto. Tita, nagkamali po ako. Kasalanan ko po. Hindi ko po dapat kayo ginanyan. Dahil po, hindi ko po alam na nanay pala kayo ni Berto. Kaya po, hindi ko sinasadyang saktan kayo. Hindi rin alam ni Grace na nanay ako ng presidente. Pero mabait siya. Pinagtanggol niya ako. At ang ginawa mo, dahil sa iyo mismo. May problema sa ugali mo. Wala yan sa pagkatao ko. Si Berto rin, galing sa probinsya. Ang magiging asawa niya pwedeng walang yaman, walang koneksyon, pero hindi pwedeng walang konsensya. Ito, naalala mo pa ba? Ito. Nay, nung nasa gintong tindahan, mali na po ang lahat. Babayaran ko. Kahit magkano, babayaran ko. Ito ang tanging yaman ng tatay ni Berto. Anong pambabayad mo? Ito ang huling pabaon ng tatay ni Berto. Yaman ito ng pamilya Santos. Nung umiiyak akong nagmamakaawa na huwag mong basagin, anong ginawa mo? Ako! Anong ginawa mo? Kitang-kita ko siya na gamit ang martilyo, sinadya niyang basagin ang jade. Itong Jade. Nanghirap ako sa pag-aaral. Ipinagbili niyo pa ang dugo. Pero, di niyo ito binenta. Mahal ko.
Siguro nasa langit kat nagbabantay. Aran di maloko si Berto, ng babaeng may pusong ahas. Maricel Sison, ang nangyari sa'yo ngayon ay parusa mo. Berto? Ako? Maricel Sison! Sinaktan mo si nanay. Pinagbintangan mo siya. Ngayon, sinisira mo pa ang huling pabaon sa akin ni tatay. Sa mundong ito, paano nagkaroon ng babaeng kasing lupit mo? Ngayon, din. lumayas ka sa pamilya Santos. Mula ngayon, huwag ka nang mapakita sa harap namin, minanay. Berto, nagkamali ako. Huwag mo kong paalisin. Parang awa mo na. Ilang taon na siyang sumama sa'yo. Binuhos niya ang kabataan sa'yo. At bigla mo na lang siyang iiwan. Malinaw na panlalabang yan. Mga tao, pakinggan niyo ako. Si Chairman Santos ng Santos Holdings nagloko at nag-iwan. Wala na bang katarungan? Berto, hindi mo na ba talaga ako mahal? Ang tagal na nating magkasama. Wala man akong naitulong. Naghirap naman ako. Sa Santos Holdings, mula intern hanggang vice president. Binuhos ko ang lahat. Binigay ko ang lahat. Lagi akong nasa tabi mo. Kitang-kita mo ang pag-unad ko. Ganyan ba talaga kalupit? Hanggang kailan ka magpapanggap? Binuhos mo raw ang lahat sa Santos Group? Paano mo nasabi ang danyang kasuklam-suklam? Matandang ginang, ito po ang hiningi nyo. Takatapos ko na sa mga libro, kaya hindi ko po kayo nasagot. Bakit ka nandito? Boss Roberto, utos po ni Matandang Ginang. Maghahatid po ng gamit. Sige, balik ka na sa trabaho. Opo. Maricel Sison, ito ang libro ng Santos Holdings. Kitang-kita rito na kayo ni Miguel Ramos. Ginamit ang inyong posisyon para magnakaw ng malaking pondo. 500 bilyon. 500 bilyon! Grabe, ang kapal ng mukha ni Maricel. Pagkasa na sila ni Berto, sa kanya na ang Santos Group. Bakit pa niya ginawa? Anong paliwanag mo? 500 bilyon! Kung di ako dumating agad, ang Santos Holdings baka naubos na ng mga salot na tulad ninyo. Imposible! Paano mo nakuha to? 500 bilyon. Ang halagang to, sapat para makulong kayong dalawa habang buhay. Sa lahat ng sakripisyo mo para sa Santos Group at sa lahat ng pagsisikap mo, sasabihin mo pa yan. Hindi ka ba nahihiya? Hindi! Sinungaling ka! Pinagbibintangan mo lang ako! Ito, hindi ako nakurakot! Pinaglaruan mo lang to! Paninira, Maricel Sison, subukan mo. Sumama ka sa akin sa kumpanya ngayon. Ilabas natin ang bawat talaan at ilantad sa lahat at i-check natin isa-isa. Tingnan natin kung ako ang nagsisinungaling o ikaw ang nabubulag-bulagan. Isa pa, ang suot ni Mrs. Sison. Puro luxury at diamond jewelry. Sa estado nyo, hindi nyo yan mababayaran. Maricel Sison, ang dami mong ninakaw. Kaya pala ang lugo ng suot niya. Mas malala pa sa matanda. Galing pala sa kurakot. Itong suot ni Nanay Sison, sapat na yan para sa isang Rolls Royce, no? Anong meron sa isang Rolls Royce? Ninakaw nila 500 bilyong dolyar. Berto, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Maricel Sison, nanggurakot ka. Malaking halaga. Mula ngayon, tinanggalan ka sa pwesto bilang Vice President. At ikaw, isang hamak na assistant, ang lakas ng loob mo. Boss Roberto! Lumayas ka sa Santos Holdings. Bawal ka na sa industriya. Boss Roberto, mali po ako. Nabulag lang po ako. Kayo po, patawarin niyo na po ako, Boss Roberto. Wadya, itong dalawang basura, palayasin niyo. Huwag! Berto! Boss Roberto, maawa po kayo.
Nagkamali lang po siya. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganito na lang. Roberto, ayoko mag-resign. Ayokong kansilain ang kasal. Gusto kong maging young Mrs. Santos. Wala kayong modo. Ilabas niyo siya. Opo! Roberto, bilang chairman ng Santos Holdings, may trillions kang yaman. Gusto mo bang manlamang sa anak ko? Anong ibig mong sabihin, Mrs. Season? Kami ni Marcel, normal kami magkasintahan. Walang panlalamang. Pweh, sa tingin ko, dahil lang sa ganda at kabataan ng anak ko, pinilit mo siya. Ngayong nagsawa ka na, itatapon mo na lang siya. Sel, huwag ka na maglihim. Ngayon, sabihin na natin ang totoo. Berto, di ko akalain na ganyan kakalupit. Kung ganun, wala na akong itatago. Noon, pinilit niya akong makipagtalik, kaya kami nagkatuluyan. Noon, pinilit mo ako ng laseng! Rape yan! Hindi ko talaga alam ang nangyari. Sino ka? Anong nangyayari? Boss Roberto, lasing ka kagabi. Pinilit mo kong ihatid ka. Tapos, Sorry. Ako ang bahala sa'yo. pinilit niya akong sumama sa inuman. Sinadya niyang lasingin ako. Lasing ako. Sinamantala niya ako. Gusto kong mag-report, pero binalaan niya ako. Kung ilalabas ko ang nangyari, papatayin niya ang pamilya ko. Sinungaling ka! Baliktad ang sinasabi mo! Testigo ako! Ang binigay ni Boss Roberto kay Miss Season, yung perang galing sa kumpanya, hindi yan sahod. Bayad ba tahimik? Takot siyang baka si Sel ilabas ang ginawa niyang pagsasamantala. Miguel Ramos! Ang lakas ng loob mong sabayan si Maricel. Nasiraan ako. Gusto mo nang mamatay. Boss Roberto, ayoko rin pong magtaksil. Pero kailangan nating maging makonsensya. Sigurado ako, hindi gagawin yan ng anak ko. Kayong tatlo, sinadya niyong siraan si Berto. Idedemanda ko kayo. Nanay ka ni Roberto. Siyempre kakampi mo siya. Makinig tayo. Kung si Roberto ngayon ay hindi papakasalan si Sel, idedemanda namin siya ng rape para masira ang pangalan niya. Akala niyo ba, pagpunta ko rito ay para lang mamasyal? Tama na. May mas importante pa. Sige. Ito ang pampatulog. Ilagay mo sa inumin ni Roberto. Sa ugali ni Roberto, kapag nakasama mo na siya, tiyak na ikaw na ang Mrs. Santos. Pagkuha ko ng Santos Group, tapos itatapon ko si Roberto. Sa huli, sa atin ang buong Santos Group. Boss, ito. Itong video. Sino kumuha? Maricel Season. Mula pa sa simula, pinagplanuhan mo pala ako. Ang sama mong babae. Gusto ko lang naman maging maayos. Anong mali ko? Pareho lang tayong gari sa probinsya. Bakit ikaw, Roberto, naging presidente ka? Bakit ang nanay mo may walang limiting black card? Ang nanay ko, pag bumili ng alahas na ilang libo, pinag-iisipan pa ng matagal. Wala nang katwiran. Wala nang pag-asa. Itong matanda. Paano niya nakuha ang video na to? Akala nyo ba ang plano nyo ay walang butas? Pero di nyo alam, may mas malakas pa sa inyo. Ang pinaghirapan ng anak ko, hinding-hindi mapupunta sa mga kamay nyo.
Itong video, si Aling Lina ang kumuha. Nang nagtatrabaho siya sa hotel, napagkamalan lang niyang kunan. Si President Santos. Diba anak yan ni Ate Lourdes? Nung nakuha ko tong video, sobrang nag-alala ako. Tuwing tinatawagan kita, sabi mo lagi na ayos ka lang. Kaya di na ako nagtanong. Hanggang nag-send ka ng litrato ng girlfriend mo at sabi mong papakasalan mo siya. Doon ko lang nalaman na siya pala ang nagpaplano sa'yo. Nay, para sa akin, pinag-alala niyo lang ako. Tawagan ang abogado. Itong dalawang to, ipapakulong ko habang buhay. Huwag po! Boss Roberto! Matandang ginang! Mali po ako! Mali po talaga! Opo, ibabalik ko po lahat na ninakaw ko! Walang kulang, ibabalik ko po lahat! Pakawalan niyo na po ako ngayon lang! Isang beses lang po! May pamilya po ako kaasikasuhin! Hindi po ako pwedeng makulong! Nayong ka pa magmamakaawa, nilait mo ko. Sinaktan mo si nanay. Akala mo ba makakalusot ka? Kung alam nyo lang, dapat inisip nyo. Kasalanan nyo to. Lagot! Patay na! Kasalanan mo to! Walang kwenta! Kung di dahil sa'yo, paano ako napunta sa ganito? Papatayin kita! Hayop ka! Sinaktan mo ako! Papatayin kita! Papatayin kita! Hiwalayin siya! Hayop ka! Hayop! Tawag ng pulis. Ipahuli sila. At isumite ang lahat ng ebidensya. Ayon sa batas, parusahan sila. Opo, Boss Roberto! Huwag! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bakit niyo ako hinihila? Huwag niyo ako hila! Wala naman akong ginawa! Miss Grace, maraming salamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa ebidensya mo, baka si nanay, mapagbintangan na nila. Oo nga, Grace. Malaking utang na loob ka sa amin. Hindi naman po. Ginawa ko lang po ang dapat. Basta't ligtas po kayo ni Boss Roberto. Sa lahat, sa handaan na yon, may mga hindi inaasahan. Nagpasama po ng loob. Nagulat din po kayo. Kaya dito, lubos po akong humihingi ng tawad. At salamat po sa inyong pag-unawa. At saka, gusto ko ring ipakilala ang isang tao na sa buhay ko ang pinakamahalaga. Siya ang aking ina, si Lourdes Santos. Hindi lang niya ako binuhay, kundi inialay niya ang buong buhay niya para palakihin ako. Sa buhay ko, siya ang pinakamahalaga at pinakadapat ingatan. Dati, nagkulang ako. Pinahama ko siya. Pero mula ngayon, hinding-hindi ko na siya hahayaang masaktan pa. Grace, mula ngayon, dumaan ka lang lagi rito. Samahan mo si tita kumain at magkwentuhan, ha? Wala po akong problema. Nag-aalala lang po ako na maistorbo ko kayo ni Boss Roberto. Hindi ka istorbo. Laging bukas ang aming pinto para sa'yo. Sige po. Sige po, babalikan ko si tita. Wala ngayon. Kailangan kong mas kilalanin ang mga tao sa paligid ko. Protektahan si nanay. Protektahan ang negosyo ng pamilya Santos.